Viral mga ha. At natapos na tayo mananghalian. Pahinga konti. Tapos pagpatuloy natin yung ating lakad. At sa tagal nating paglalakbay, narating na rin natin yung lugar na destination natin. Kita nyo yung parang nabutos na yun. Yan yung entrance. Yan yung entrance ng kuweba na papasukin natin ngayon. Tara, tingnan natin. Wow. Kita nyo yan. Yan yung entrance ng kuweba. Kuweba na may 3 talon. Isang lake. Okay, lalapit pa tayo. Yep. Tingnan natin sa malapitan yung bunganga ng kuweba. Yung entrance mismo. Anong itsura ngayon? Tagal na kang hindi ako balik dito eh. Ayun. Ayun oh. Wow. Papasukin na natin ang kuweba. Malapit tayo. Papansin nyo yung bato talaga niya oh. Dulas. May mga paniki sa loob. May gumawa sila ng hagdan papuntang taas. Tsaka pag pasok mo dyan, tatambad sa'yo yung malaking lake. 3 talon na pinanggalingan itong tubig na to. Wow, napakaganda talaga. Formation ng mga bato. May mga tumutulo siyang tubig. Yung tulo ng tubig, nagiging bato din. Napakaganda. Maraming gustong pumunta rito, mga foreigner. Hinahanap ang kuweba na to. Pero nasa gitna kasi ng masukal na kagubatan eh. Kaya ilan lang yung mga guide na pumapayag na sumama rito. Dahil bulong-bulungan nila, may malaking mga ahas na nakatira dito sa malapit. Kaya ilan lang yung pumapayag na magiging guide papunta rito. Kami, gusto rin talagang bumalik dito para sa ilang taon na tayo hindi nakabalik dito, no? Ngayon, iba ng formation ng mga bato dahil sa pagbaha. Kasi walang ibang daanan ng tubig eh. Yung 3 talon sa taas, walang ibang daanan ng tubig. Ito talaga, ito lang. Kaya itong mga bato na to, hindi ganito ang formation nito dati. Tsaka, ito, dito, hindi ganito kakapal ang bubong nito dati, no? Dahil sa tumutubo nga mga bato dito, kaya ganyan na siya. Siguro pagdating ng mga ilang taon, masasarado na to rito, no? Kasi tumutubo sila eh. Sige, patuloy tayo dun sa unahan. Diyan tayo galing. Diyan tayo galing at tutuloy na tayo dito sa pangalawang chamber ng kuweba. Yung chamber ng lake. Nasa gitna yung lake. Itong pagkakaiba ng kuweba na to, no? Maraming paniki dito. Saka may napansin ako dun guys na butas na diretso sa taas. Diretso sa taas ng bundok na to. Kilipin natin. At yun nga, mayroon na palang mas nauna sa amin na pumunta rito sa kuweba na to. Mga ilang buwan na ang nakalipas. At naghukay sila ng pinaniniwalaan nilang ginto, no? Galing dun sa pinakataas na yan, hinukay nila hanggang dito sa baba. Kasi balita namin, meron daw silang detector na ginamit at dito may tumunog dito na big sabihin meron daw. Kaya hinukay nila to. So, may batas tayo, no, na tungkol dyan sa paghuhukay ng mga lupa. Pero dahil sa nasa gitna nga ito ng kagubatan, so hindi nalaman ng ating otoridad ang mga ginagawa nila. Di natin alam kung may mga nakuha sila kasi malaking trabaho to eh. Bato kasi to, bato, tapos ginagamitan nila ng moil
tinitibag nila yung bato para mahukay nila to hanggang dito sa baba. Kung alam lang nila no, nasa baba lang pala ang hinahanap nila, dapat dito na sila sa ilalim naghukay. Pero nag-effort sila doon sa taas. Doon sila sa taas nag-umpisang maghukay hanggang dito sa baba. Tara, tuloy na tayo doon sa unahan. Doon sa unahan. Ito yung daanan sa papuntang pangalawang chamber. Yung kuweba na to. Nakikita natin, maliwanag siya. Kasi may butas yan dun sa taas. Kaya nasisinagan siya ng araw. Kasi may butas yan dun sa gitna. Yung makita mo yung talon na yan. Isa yan sa talon na nagsusupan ng tubig dito sa loob. Lulusong sana kami, kaya lang parang nakakatakot. Parang nakakatakot. No? Baka may ano dyan, may ahas o ano ba. Lalim yan. Lalim yan eh. Saka magtataka tayo mga kaibigan. No? Sa tatlong talon na nagsusupply sa lake na to, makita natin yung exit. Ito lang, exit ng tubig. Ito lang kung gaano ka konti lang ang exit. Yan lang. Yan lang yung tubig na lumalabas. So, hinala namin na sa ilalim nito, lake na to, may butas pa yan na dinadaanan ng tubig. Pa-exit na di namin alam kung saan ang tagos. No? Kasi makikita mo naman sa isang talon na yan, sa lakas ng tubig na yan. Isa lang yan sa tatlong talon. Ha? May mas malakas pa dyan na talon dun sa taas. Mas malaking talon siya. Tapos makikita mo yung exit ng tubig na ito lang. Yan lang. Yan lang yung exit. So natatakot kaming lumusong. Baka may butas pa dyan sa ilalim na pa-exit kung saan papunta. Baka mahigop kami. Delikado. Kaya paano kami makapunta ron sa unahan? Gagawa kami ng hagdan. At dyan tayo gagawa papuntang pataas. No? Para makaalis tayo dito. So, maghanap tayo ng magiging hagdan natin. Sige. Hanap tayong diskarte kung paano tayo makalagpas doon. Mga kaibigan, sa wakas ay narating na natin ang pinakagitnang chamber nitong kuweba. Yan yung isang source ng tubig, isang talon, saka itong bandang silangan, no? At saka yung bandang north, kita nyo yung sapa na to, nandun sa taas, yung malaking talon, no? Saka dito nga siya naiipon sa lake na to, no? Subukan natin sisirin ngayon kung anong, at parang sarap maligo rito. Okay? Silipin muna natin itong isa. Ayan, no? Yan yung isang talon sa bandang silangan. Saka yung bandang kanlura naman, ito. Yan. Isang exit lang ng tubig na to. Ang exit na sinasabi ko kanina ay yung dinaanan natin dyan. Na sumakay tayo nitong gakit. Pataas dito kasi malakas yung current papunta ron. Gumawa tayo ng gakit para may mapaglagyan tayo ng mga gamit natin na hindi mabasa. Hoy, mag-ingat kayo. Baka may ano dyan sa ilalim. Sige, talon. Inutusan pa eh. Woohoo! Sige, makiligo tayo. At sa wakas nga, nakarating na kami sa destinasyon namin at nag-umpisa na kami maligo. No? In-enjoy lang namin yung sarili namin kahit mahirap ang pagpunta dyan dahil sa dinaanan namin. Pero sulit naman pagdating namin. No? Na-enjoy namin yung lugar. Medyo may halong kabanga lang ang paliligo namin dyan dahil nasa gitna nga siya ng kagubatan. Kunting kaluskos lang. No? Nagugulat na kami, pero okay lang din. Nasusulit namin yung pagod namin pagpunta riyan.
Dako magbuto. Dako buto. Doble yung kaba dyan, no? Dahil sa nasa gitna nga siya ng kagubatan at malamang may mga malaking ahas na nandyan sa malapit. Di nga namin alam kung nasa ilalim ng tubig. Sa amin lang challenge kasi namin to eh. Gusto lang talaga namin na maligo dito. Sinusulit lang namin yung panahon. Sinusulit lang talaga namin yung pagkakataon. Maliban sa nasa gitna siya ng kagubatan, sa time na yan, sa time na to, medyo maulan. Baka iniisip namin kung pinapakiramdaman lang namin kung lumakas ang ulan dahil delikadong lugar na to sa baha. So, imagine tatlong poles ang nagsusupply ng tubig sa lawa na to. So, may isa pang talo na nasa taas, mas malaki dito sa baba, no? Mas malakas ang tubig, no? So, mga 3 o 4 na doble siguro ang lakas ng tubig na pinuproduce ng talunan mo sa taas. Kaya pinapakiramdaman lang namin yung ulan. Baka may banakong Baka sa ilalim. di kami makauwi. Okay na. Mga kaibigan, medyo lumakas yung ulan. Saka pagka bumaha, wala tayong ibang madadaanan. Diyan lang din. Ang problema, pag bumaha tapos napuno yung daanan natin, mag-trap tayo dito. Pupunta pa sana tayo doon sa taas, sa isang falls doon. Pero mukhang lumakas yung ulan, delikado baka bumaha, hindi tayo makauwi. So, babalik na lang. Doon sa taas. May ano doon, may falls, no? May talon doon na mataas, mas mataas dito, mas malaki din dito. Kaya lang, umulan eh, malakas. Dito sa ilalim, hindi lang natin halata, dahil sa ilalim tayo. Pero sa labas, mas lumalakas yung talon dyan. Ibig sabihin, doon sa labas, malakas talaga ang ulan. Uwi muna tayo. Siguro sa sunod pagkakataon, babalik tayo dito. Lalo na doon sa dinaanan natin malaking ilog, mabilis bumaha dahil napakalawak ng saklaw ng ilog na yun. Hanggang doon sa malapit sa kapitbayan ng mga plug, no? Malapit doon yung saklaw ng ilog na yun. Kaya kahit mahina lang yung ulan, posible siyang babaha. Para din sa kaligtasan natin. Baka din natin makauwi, maanod tayo, no? Uwi na tayo. Babalik na lang tayo dito pagka medyo summer, siguro sa mga sunod na buwan. Okay, bye-bye. Sa wakas, nakauwi na tayo. Kaya namin bumaha. Sayang, di natin narating yung malaking falls dun sa taas. Babalikan na lang natin pagka mainit na talaga ang panahon. Nakatakot kasi, no? Matrap tayo doon pagka hindi tayo umalis dahil lumakas yung ulan. Nanginginig tuhod ko. Interview. Tatanungin natin ito kasama natin kung anong naramdaman niya nung ano bang nararamdaman mo doon nung lumakas ang ulan habang nasa loob tayo ng kuweba? Hindi ko masabi yung naramdaman ko. Parang hindi ko alam talaga. Kaya pakutan na. Ito. Ano bang nararamdaman mo nung nasa loob tayo ng kuweba habang lumakas yung ulan? Kaulion ako. Kalyo na. Naglo kayo. Oo nga, nakakatakot nga doon. Ito. Ito. Ano masasabi mo? Okay, friends. Manahan ako kay. Pasensyahan nyo na guys kasi na-trauma yun eh. Na-trauma yun. Sige, uwi na tayo. Basa eh. Lamig. Sige.